an addition, alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Ivy. These are personal knowledge of the use of cocaine. At galing mismo kay Ivy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita di ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nakargahan ng drugs, gumagano siya, Tapos kay doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapahiya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Ano kung dadagdag? Yes, Attorney Garcia. Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwedeng ma-consider na serious national security concern. Alam po ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po ng cocaine is mag-shrink yung brain mo. Kaya pagka nag-shrink na yan, sisimula ka na mag-hallucinate, iba na yung pag-iisip mo. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya doon sa sinasaksak niya, Diablo, buhay pa. Kaya samantalang patay. Ay, ganun klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people, pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa, patayin niyo po yung issue about you being drug ba tawag mo? Drug addict ka. Okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. Hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test? Hindi ko to sinasabi no kasi baka malaki yung pag-uwi. Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga habang buhok yan, mahaba ang record nyo. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history mo kung gaano katagal ka nang gumagamit. So kaya po hair follicle yung inihingi natin. So, Thank you, Gen. sige po. Thank you, General Garcia. Anyways, General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo. Nakakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yon para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan. Dahil gusto natin matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita.
nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila, alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Sandy, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila. Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Pinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag na-bankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Falls Park, 2 billion. Ayun o, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang musgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa? O yung nagpapalusot na mastermind? Alam mo yan, kapag ikaw ang musgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simple question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Sandy? Kapag naniniwala ka kay Sandy at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Dagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldico sa kanya, kay President Marcos Jr., the respondent in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawat tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaksyon sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Sandy, personal friend ko, at sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya kay Marcos. No? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya naka-deliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldi ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa ganyan. Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala ka na papaniwala ang sinasabi ni Saldi ko. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver ng pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment. Dahil ang tingin namin si Lacson, masyadong pabor sa kanila.
Hindi niya pinatawag si Bersamin. Hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldico, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangalaman. Tapos, i-clear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment. Para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinahin dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailangan sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So, salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So, yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage, doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Jing Paras. Before I go to that, meron po muna akong may nagkaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President, gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa pondo na confidential funds. Pero magkakaroon kaya nagpagastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera galing sa contingent fund. So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund. Sinasabi ng mga experts, including former Senate President Drilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Drilon and sino to sa ABS? The other one. Karen Davila. Sinasabi ni Drilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya ng item, ng pera from the contingent to confidential fund. Wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-comment according to the Constitution. It's a violation of law to transfer fund when there is no item. You cannot augment unless savings. Ang contingent fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption ni Marcos. Ito mismo, it was heard in Congress, si Undersecretary Pangiliban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without
a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Pangaliban. Kung tinanong siya ni Risa, dinidikdik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, Changes nila. ang exchanges nila. Sabi ni Pangaliban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin ng let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka makapag-import, you have a sugar order. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade, si Iscalel, kaibigan niya yan, yung Songtem Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera, at itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung 3? When there are more qualified, nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with his only 3 trainers in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung karga dito, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So he has already committed the crime of graft and corruption. And also betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office that he will execute the laws. Hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation. Ito naman, to favor his campaign, crony, nung binili ni Rason yung share, una-una, binenta yung, alam niyo ito malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, maki-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nilibid yun. Nahanap ng bagong bidder para mapasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masakla, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan. Yung kontrata, unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Malampaya. Pero we squander the power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanko. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romualdez, ako. I was surprised, bakit nakasama ko, dapat silang dalawa lapat. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar?
Ha? Ito sabi niya, kayo ni Salve, go. Sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan ko atin. Okay. So, presuming na wala siyang natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, ha? November 2024 pa niya sinasabi ito. Alam niya na nangurakot si Martin, nangurakot si Sandy. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at ipatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At sa mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabing mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Sandy. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Sandy were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano namang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw finding sa isya. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust. Okay, one of the highlights of the impeachment complaint is also the incident with former President Rodrigo Duterte. And to discuss that is our former General and Lawyer, Attorney Garcia, Virgilio Garcia. Salamat po. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina tungkol sa grave national security concern, yung mental health ng Pangulo. Kasi kailangan tayo makasiguro na matino ang pag-iisip ng ating Pangulo at siya ay gagawa ng tamang desisyon sa panahon ng pangangailangan. That he is going to make the right decision, that he will stay there and decide that our all, sa kabutihan natin lahat. Okay. Yung pangyayari sa na-assign sa akin na i-discuss is yung nangyari sa airport. No? Unang-una, paalam natin sa mga kababayan nating mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, iyan po ay hindi kusang loob, hindi kumbaga parang papogi nila na kayo tinutulungan nila at tatanawin ninyong utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataon ito, the reverse happened. Ano po, yung nasa labas, tutulungan ka. Napapansin ninyo yung mga nakukulong, yung mga bago-pagutan ng ulo. We make representations with the government because our government must be able to protect our citizens in other countries para yung sila naman ay maproteksyon na natin sa kapangyarihan ng gobyerno kung saan silang bansa nandoon. Okay, so that is the prime duty of government is to serve and protect the people. We will give flesh to this constitutional provision doon sa nangyari noong March 11, 2025. Sa airport. No? So, it doesn't matter, hindi personality driven, kundi ito ay obligasyon ng ating gobyerno na kailangan gampanan. Kaya sinasabi namin, sinasaktan namin ang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang paglabag sa saligang batas, ng pagbigo sa tiwala ng taong bayan, at ang paglabag sa batas. Ayan. Noong March 11, March 11, 2025, sa airport, inaresto si Pangulong Duterte. Hindi siya napagbigyan na patulungan ng kanyang abogado. He was denied legal representation. Yung isang abogado nga niya, hinanakap pa, inaresto. No? So, it's all in my complaint, yung narration of facts. No? But we all witness this, so I don't have to
parang sabihin. Ang gusto ko lang klaruhin is ang sinasabi nila, ang basihan nila sa pag-aresto is yung sinasabi nilang ICC warrant of arrest. Okay. Under the law, a foreign judgment is a piece of paper, nothing more than just a piece of paper. Nakamay ka. It's just a mere scrap of paper. It's nothing, it's worthless unless this is recognized by our local law. Kaya ang sinasabi, dapat, kung totoo mayroong warrant of arrest, dapat dinaan muna sa korte. Regional trial court po ang mayroong jurisdiction to hear this kind of complaints. Dapat dinala siya sa korte at dun sa pinaharap para patunayan, unang-una, na yung ICC warrant, assuming that it was issued, it was issued by a competent court. Competent na hindi lang korte, it has to be issued by a competent court, a court that has jurisdiction to issue the warrant. Alright? Ngayon yung ating korte, pagkatapos na binig din yan, siya yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest na korte natin, ang gagamitin ng mga aaresto para siya i-aresto din dahil yun ang may visa. Hindi yung warrant of arrest ng kahit sino. Alright? We violated all this. Lahat ng batas. So we have an enumeration of the laws violated by them. Unang-una, yung Republic Act 7438. Yan yung karapatan ng kung sino mang arestado, detinado, o undergoing custodial investigation at all times, yun ang sabi ng batas, you must be assisted by counsel. Yung other high crimes. No? So first of all, na-violate niya yun, he was treated inhumanely, nandito po lahat. Meron akong copy, bigyan ko kayo muna. Hindi kasi nakapigil kaya na automatic na matay. Violated yung alam po ninyo merong yung ating Bill of Rights, yung number 1, hindi yung number 1 just because yun yung una nilang naisip, but because that is the fundamental, most basic right of every Filipino is yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And nor shall anybody be denied the equal protection of law. Kaya po yung number 1, yan yung talagang number 1. Hindi yan yung aksidente lamang na nailagay na number 1. This was violated. Yung kanyang liberty. Hindi siya nabigyan ng due process. Ngayon, bakit sinasabi natin si Presidente ang may kasalanan at lahat ng ito kahit wala siya doon sa airport? Because he is the head of the executive department. And under Article 7, Section 1, he is the head of the executive department and he is the one in charge of making sure that all laws are executed properly. Alright? So, ngayon yung ang masaklap dito, ang masaklap dito hindi yung Pilipino nasa labas na hindi mo tinulungan. Ang masaklap dito, yung Pilipino nasa Pilipinas, pinadala mo sa ibang bansa kahit wala kang obligasyong ipadala yung tao yun sa ibang bansa, at pagkatapos iniwanan mo doon without any aid or assistance from the Philippine government, that makes matters worse. This, to us, is culpable violation of the Constitution. This, to us, is betrayal of public trust, and the crimes that they committed are all high crimes. Yung punishable by death, yung kidnapping, actually kidnapping lang tinatawag para maunawaan ng lahat. Pero actually, the crime committed is serious illegal detention, which is punishable by reclusion perpetua to death. And that makes it a very high crime, similar to treason, bribery, plunder. Yeah. So, malupit po yung mga crimes committed. Ito pa, para kay General Torre. General Torre, you violated Republic Act 7438. Ang penalty po doon, mababa lang ang multa, 6,000 pesos lang. Pero may imprisonment, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamaganda po, merong naka-attach na penalty na perpetual, absolute disqualification from holding public office. In other words, once you are convicted
wala ka na pong retirement pay. Salamat po. Thank you, General Garcia. Kong G, would you like to add? Sige, Atty. Juan wala. Ang matindi doon is lahat itong gumagalaw. Gilbert, John W. Cremulya, Anyo, Ibo, Bilisto, lahat sila ni John W. Cremulya that they planned it. So it's a conspiracy to put Duterte under rendition. And the fact is, they have lied. They have lied to the public. Sinasabi ni Marcos, mayroon na tayong Interpol. Pero wala naman pala, red notice. Wala naman pala red notice. Kasi daw, the red notice, we are now obligated to the Interpol. Pero he disregarded what he has been saying that the ICC has no jurisdiction. The ICC has no sovereignty over a country. The ICC has no jurisdiction. So he contradicted that, which he has been pronouncing for so long, by just a mere, we cannot refuse the Interpol. So, tapos hindi naman pala red notice kundi diffusion lang. Wala nga eh. It's not even approved by the head of the Interpol yung ginawa nila. So all this, mananagot si Marcos Jr. dito sa lahat ng kabulas-bulan na ginagawa. Okay. Dagdagan ko lang. Walang jurisdiction yung ICC. You know why? Because March 17, 2018, March 17, 2018, nag-withdraw na tayo ng ating membership sa ICC. So yung residual 1 year nila is March 16, 2019. So up to that time, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. We have evidence to prove that the first time the ICC investigators came to the Philippines was in 2022. And we have evidence. 23 yata. 23. And we have evidence kung sino ang nagbigay ng suporta sa visa agent. Anyway, it's in the complaint, supported by no less than the Speaker, former Speaker Martin Romualdez, Saldi ko. Diyan naman si Saldi. Pwede niyang aminin o hindi. Sa kanya yun. And Sunny Trians. Thank you, General Garcia. Atty. Manny, would you like to add? Under ground number 6 of our impeachment complaint of the people of the Philippines, I'd like to state, the respondent Ferdinand R. Marcos Jr. culpably violated Section 2, Section 1, and Section 6, Article 3, the Bill of Rights, respectively, of the Constitution, in causing the arrest, detention, and rendition of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. These are fundamental rights guaranteed to every citizen of the Philippines, regardless of positions. And these were all violated. And if you violate the fundamental rights of Filipinos, you commit the crimes under the revised penal code. These are crimes against the fundamental rights under the revised penal code. The President is the chief implementer of the revised penal code. And yet, he masterminded the extrajudicial rendition of former President Duterte. Kaya hindi basta-basta yung sinasabi na wala sa kinalaman. Kasi siya ang nag-implement ng batas. Hindi ito about politics. He disregarded the right of a Filipino and put in danger and bargain away our national sovereignty. Nasa aming complaint din yan. So thank you very much. Thank you. So, to summarize, you would like to say,
To summarize all the points, yung gist na we mentioned na yung case na in articles that we will file, our renowned lawyer, Attorney Ferdy Topacio, and also to give the closing points on the articles of impeachment. Attorney Ferdy. Magandang tanghali po mga magulang at mga kapatid. Hindi ko na po uulitin yung mga points. I think my fellow complainants have made everything so clear. Ang nais ko lamang po sabihin, very briefly, the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of bend the law. Why am I saying this? Some of this may not be included in the complaint, but in law, sa batas po, previous acts constitute pattern that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to na bend the law, na napapunta kaya merong appropriated allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Belgica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibend the law. Kaya dapat pong matigil na to by removing the president. Nakasasabi lang po itong mga kasama ko yung kay Presidente Duterte. Ito pa, kung napansin nyo even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa House wherein the council was physically prevented from advising his client. Ako yun, dun sa Quadcom. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JBC, in-ignore. Anong ginawa? Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Oyen Remulla, tinanggal yung rule na automatically docketed just to say na walang kasong docketed against Ombudsman Remulla para ma-appoint siya. Break the law na yun, hindi na bend na yun. Ano pa? Yung abuse ng administrasyon ng hearsay, nililinlang po ang taong bayan. Ang hearsay po, sabi sa akin ni Jing, babaero daw, si General Garcia. Yun ang hearsay. Pinotektahan ko na nga si Jing. Pumalag pa kayo, hira naman kayo. Pero pag nakita ko mismo na ng bababae si Jing, ayan, binalik ko na kay Jing. Hindi po hearsay yun. Kaya yung sinasabi ng hearsay si Sandy ko, hindi po. That is eyewitness testimony. Matibay po yun. Yung sinasabi nilang siniviste ay dapat i-authenticate yung Cabral files, mali po yun. Mali yung ginagawa ni Bing Lacson. By the mere fact that a person was placed under oath in the BRC hearing, at sinabi niya, nakuha niya yung kay Cabral, siya mismo. That is proper authentication under the law. Pero sasabihin nila hindi. By the mere fact that a member of the family ay sinabing out of her own personal knowledge na gumagamit ng droga ang Pangulo, hindi po hearsay yun. Wala pong hearsay doon. Si Gutesa, the mere fact na sinabi niya, nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez, hindi po hearsay yun. Eyewitness account po yun. Bendalo na naman. Yung bribery ng mga kapatid na Remulla, inalokay sa milyon, may inaresto mo yun. Attempted bribery yun. That is a crime. Ano ginawa nila? Pumunta sila sa media, sinabi nila, oy, may nag-attempt na mag-bribe sa amin, ay naman sabihin kung sino. Oh, they were sworn to uphold the laws and faithfully execute the same. Bakit hindi nila sinunod yung batas? Yung restitution, na sinasabi nilang dapat mag-restitution. Ito, very tricky to. I hope you will give me 5 minutes, Congressman. Alam niyo kung bakit tumututol po kami sa restitution? Ikwento ko po sa inyo. Yun pong restitution, unang-una, wala po yun sa witness protection law. Pangalawa, yung restitution po, very tricky yun kung igagawin mo yung kondisyon
for inclusion in witness protection. Bakit? Ako, nagnakaw ako ng 1 billion. Sabihin ko sa DOJ, boss, babalik ako ng 400 million. Iyo yung 200. Oh, may 400 million pa ako. Witness protection, state witness, wala na akong criminal liability. Absuelto na ako. Ngayon, sinasabi ni Fadulyon, pwede daw mag-agree ang DOJ sa restitution kung anong amount. Hindi po pwede. Why? Allowing a person who stole from government to keep part of the loot is a contract that is contrary to public policy and therefore null and void. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan ay nasa civil code. Look it up. Kaya po, in order to recover ill-gotten wealth, yung sinasabi ni Boying na, pagtatawa na naman tayo niyan. Hindi natin ma-recover. Binigyan agad natin ng immunity. Hindi po. Mali po si Boying dyan. Meron pong provision for civil forfeiture of ill-gotten wealth. Paano po? Ang Office of the Solicitor General ang magpa-file sa korte. Bakit po sa korte? Sapagkat hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng DOJ, ang inakaw mo ay 500 million, 600 million. Kukunin namin. That is deprivation of property without due process of law. Who determines kung magkano ninakaw? Ang korte. Kaya sasabihin nila, mahirap sa korte. Hindi po mahirap. Una-una, aside from the fact that that is the process provided for by law, kapag civil forfeiture po, there are two presumptions that are in favor of government. Number one, the presumption that all assets over and above the legitimate income of a public official is presumed ill-gotten. Siya magpatunay na hindi ill-gotten. Number two, since it is a civil suit, it is civil in nature. Preponderance of evidence lamang ang kailangan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kahit ma-absuelto yung tao, pwede pa rin kunin. Because it proceeds independently of any criminal action for graft, lumber, malversation, etc. against the erring official. Kaya po sa korte, ang mangyayari pag sinali mo yung restitution sa pasok sa witness protection, that is fraught with the danger of graft and corruption. Magkakatawaran yan. Kaya hindi po ilagay yung provision na yan sa witness protection. Kita nyo na. Pagkatapos, dinedefensa nila. Bakit? Gusto nilang, they want a piece of the action. O, di ba? Ang kitang-kita nyo eh. Kung bakit, binibenta mo na naman yan. O, doon sa impeachment, benta mo na naman, kahapon lang. O, can you imagine? Sinabi na sa Section 3, Rule 2 ng Rules on Impeachment, ang Office of the SecGen. The SecGen is not the Office of the SecGen. The SecGen does not exercise all the powers. The SecGen does not bring the powers of the Office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe ni OIC, bakit ayaw tanggapin ni Atty. Momoy? Salonga. Momoy ba? Hindi Moy, di ba? Haifa? Okay, whatever. Hindi mo nakakuha yung, kasi namumutla kahapon kaya medyo nanginginig. Okay, anyway. Tayo ba, pag nag-file tayo sa hukuman ng kaso, kailangan nandun yung juez? No. Kapag nag-file ba tayo ng appeal sa Office of the President, dapat nandun yung Pangulo sa Malacanang? Hindi. O, bakit ito? Kapag nag-file ka, kailangan nandun yung Secretary General? Huwag naman, di ba? Ganun siya, makapangyarihan. So, ito po ang pattern na gusto namin i-break. You cannot ignore the law. You cannot bend the law. You cannot keep violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Because as President, lahat po yan, ikaw ang may command responsibility. Sabi nga ni Roosevelt, di ba? Si President Roosevelt, meron siyang nakalagay doon sa kanyang desk, the buck stops here. Kahit ano mangyari, ako yan. O, kung may credit siya yun. Kung may kasalanan siya rin yun because he is the head of the executive department, and when he
made an oath nung siya inahalaan. Sinabi niya, he made a solemn oath that it will be his duty to protect the Constitution and faithfully execute all laws. Kaya po meron ito na petition ito because hindi niya ina-execute ang law, ina-execute niya ang lahat ng tao na sumusunod sa batas. He's not only bending the law, he is breaking the law. Salamat po. Thank you so much, Attorney Topacio. We now open